Ang kwentong ito ay tungkol sa isang sakristan na nagsilbi sa loob ng simbahan. Ano nga ba ang mga kababalaghan na kanyang mararanasan? Noong taong 1997, ako po noon ay 16 na taong gulang lamang at nag-aaral pa sa ikalawang taon ng high school sa isang lumang paaralan sa aming bayan sa Laguna. Sa edad kong iyon, Sir Jay, tahimik lang akong bata at halos hindi nakikihalubilo sa marami. Ako po ay laking simbahan, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa trabaho. Ako po ang sakrista ng simbahan ng San Bartolome, ang pinakamatandang simbahan sa aming lugar. Doon po ako halos lumaki at naging sakristan simula pa lamang nang ako'y 12 anyos. Ang simbahan po ay itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Makapal po ang mga pader, gawa sa adobe at bato, at ang mga bintana naman ay yari sa makapal na kahoy na may makukulay na salamin. Ang kisame ay gawa sa kahoy. May lumang mga pinta ng mga anghel at banal, ngunit may mga bahagi ng natutuklap ang pintura. Sa gabi, kahit may ilaw, nananatili pa din ang lungkot at lamig sa loob ng simbahan. Madalas po kasi ay wala namang kakaibang nangyayari, kundi ang normal na gawain sa simbahan, tulad ng paglilinis, paghahanda sa misa, pag-aayos ng mga sagradong gamit. Pero isang gabi po, Sir Jay, nag-iba ang lahat. Noong Oktubre ng taong iyon, napag-utusan akong magbantay ng simbahan sa magdamag. May parating kasing bisita mula sa ibang bayan. Ito ay isang obispo at kailangan daw ay maagang maihanda ang altar sa misa kinabukasan. Hindi na rin ako pinauwi ng pari dahil tinapos na rin namin ang ilang pag-aayos ng mga kandila, bulaklak at kasuotan para sa misa. Pinayagan akong matulog po sa likod ng altar, sa maliit na silid kung saan naroon ang mga lumang gamit ng simbahan. Habang natutulog ako, Sir Jay, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa kakaibang tunog. Para bang may nahulog na mabigat sa loob ng simbahan. Akala ko ay may pumasok na pusa o nahulog lang ang isang silya. Dahan-dahan akong tumayo noon. Kinuha ko ang maliit na flashlight at lumabas po ako sa silid. At sa paglabas ko, ramdam ko agad ang malamig na hangin na tila hindi normal sa loob ng saradong simbahan. At pagtingin ko po sa gitna ng simbahan, may nakita akong gumagalaw sa gilid ng altar. Isang aninong hindi ko maipaliwanag. Hindi po siya tao, hindi siya hayop. Isa itong hugis taong itim pero parang walang bigat ito. Parang usok na may anyo at dahan-dahang gumagalaw. Nanigas po ang katawan ko, Sir Jay, at hindi ako makapagsalita. Hindi rin ako makakilos at nakatingin lang ako. Nang biglang bumukas ang isang bintana sa itaas. Yung bahagi ng simbahan na matagal nang hindi nabubuksan kahit anong pilit mo dito. Kumalabog ang salamin sa lakas ng hangin at ang anino ay parang humarap sa direksyon ko. Tumakbo po ako pabalik sa maliit na silid at isinara ko ang pinto. Nilako ito gamit ng lumang bakal na kandado, pero hindi ko po mapigilan ang pagkatok ng puso ko. Ramdam ko po ang lamig ng hangin sa mga buto ko at hindi na po ako makatulog. Hanggang sa narinig ko na naman ang mga yabag, mabagal at papalapit. Ngunit hindi ito parang tunog ng sapatos. Tunog ito ng tila hubad na paa na pumapalo sa malamig na sahig ng simbahan. Maya-maya ay tila may humihingal sa labas ng pintuan ng silid. Malalim, matinis, parang ubo na hindi normal. Tinignan ko po ang orasan. 4:00 na ng umaga. Tiniis ko po ang takot, Sir Jay,
at nagsindi ako ng maliit na kandila at paulit-ulit na nagdasal ng Ama namin sa isip ko. Hindi ko alam kung ilang oras pa akong nakapikit, pero nang magising akong muli, maliwanag na po sa labas. Kaya naman lumabas ako ng silid. Tahimik ang buong simbahan, walang bukas na bintana, walang gumalaw sa mga upuan. Parang wala talagang nangyari. Inakala kong guni-guni ko lang iyon. Baka pagod lang ako at baka dala ng antok. Pero simula po noon, paulit-ulit na itong nangyari. Hindi man ako magdamag na nagbabantay, at sa tuwing ako'y mag-isa sa simbahan sa gabi, may nadidinig akong kaluskos, mga yapak, mga biglang tunog mula sa choir loft, at minsan ay malamig na hanging tila dumadaan lang sa batok ko. Minsan nga po, Sir Jay, habang naglilinis ako ng mga upuan bago ang misa ng alas 6, may nakita akong nakaupo sa pinakadulo ng simbahan. Isang babae, nakaputi, nakayuko ang ulo. Inakala kong isa sa mga maagang deboto. Ngunit nang tumingin ako ulit sa pagtalikod ko, nawala po siya. Nawala siyang parang bula. Doon ko po naisipang magtanong sa mga matandang madre na nakatira sa kumbento. Tahimik lang siya nung ikinuwento ko ang mga nakita ko, at saka po siya nagtanong, "Ilang taon ka na bang sakristan, iho?" At sinabi ko po ang totoo. Sabi niya hindi daw ako ang una. Marami na daw sa mga nauna sa akin ang nakaranas ng ganito. May isa pa nga daw, Sir Jay, noong dekada 80 na nasiraan pa ng bait matapos magbantay ng magdamag. May nakita daw ito na pari na walang muka na naglalakad sa gitna ng misak, at ayon po sa madre, may matagal ng kasaysayan ng simbahan na hindi na isinulat sa mga dokumento. Ayon po kasi sa mga matatanda, may isang paring Kastila na pinaniniwalaang naging malupit sa mga katutubo noong panahon ng pananakop. Isa raw ito sa mga nagtayo ng simbahan at pinilit ang mga tao sa sapilitang paggawa. May mga namatay sa sobrang pagod at sa sakit habang ginagawa ang simbahan. At ang iba naman ay di umano'y inilibing mismo sa ilalim ng sahig ng altar. Mula daw noon, may mga gabi na tila may bumubulong sa loob ng simbahan. May aninong dumaraan sa mga pasilyo, at may mga yapak na nadidinig sa choir loft habang wala namang umaakyat doon. Dumaan ang mga taon, Sir Jay, pero nanatili akong sakristan. Natuto na akong huwag pansinin ang mga kababalaghan, pero hindi ibig sabihin na hindi ko ito nararanasan, dahil noong 2003, may bagyong dumaan sa aming lugar. Nasira ang bubong ng kumbento, kaya doon muna tumuloy ang mga madre sa loob ng simbahan. Sa gabi po ay lahat kami ay natutulog sa loob. May kanya-kanya namang kaming banig. Hanggang sa isang gabi po, bandang alas 10, habang lahat ay natutulog, ay nagising ako. Hindi po dahil sa ingay, kundi dahil sa malamig na ihip ng hangin sa mukha ko. At pagdilat ko, nakita ko na bukas ang mga pinto ng simbahan, at sa may altar may nakatayong lalaki. Mahaba ang suot na kasuotan, parang sutana ng pare, pero kulay itim at hindi puti, at hindi rin siya gumagalaw, at nakatingin lang siya sa amin at sa mga natutulog. Unti-unti po siyang lumakad pababa sa hagdan ng altar, at biglang nawala bago pa man tuluyang makalapit. Hindi po ako makagalaw sa takot, at kinabukasan, hindi ko na kinuwento sa mga madre, pero nakita ko sa isa sa kanila ang pagkalalim ng eye bags. Baka gising din siya noong gabing iyon, baka nakita din niya. At simula noon tuwing Oktubre, tila mas tumitindi ang presensya sa simbahan. Mas marami ang kaluskos, mas madalas ang biglang pagkawala ng ilaw, at may mga beses na ang mga kandila ay bigla na lang namamatay ng sabay-sabay. Nasanay na po ako, Sir Jay.
Pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako natatakot pa. Natutunan ko lang tanggapin na may mga hindi maipaliwanag sa mga lumang lugar, lalo na sa mga simbahan na naging saksi sa napakaraming henerasyon ng buhay, ng dasal at ng kamatayan. At ngayong 2025 na, matagal na akong hindi na sakristan. May sarili na po akong pamilya, anak at trabaho. Pero sa tuwing nadaan ako sa harap ng simbahan ng San Bartolome, may bahagi sa akin na lumilingon pa rin sa altar. At sa isip ko, tinatanong ko ang sarili ko, naroon pa kaya ang anino? At sa gabi, sa panaginip ko, minsan ay bumabalik ang lahat. Ang yapak, ang malamig na hangin, ang nakatayong pari sa altar, at ang pakiramdam na may nakasilip sa iyo mula sa dilim. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, sa loob ng simbahan, may mga presensyang hindi mo man nakikita, ay alam mong nandoon lang, tahimik at naghihintay, at sa pagkakataong ikaw ay nag-iisa, doon sila muling nagpapakita. Ito ay kwento ni Lorena na isang deboto sa simbahan ng San Pablo. Ano nga ba ang kanyang madidinig at matutuklasan sa lumang simbahan? Noong taong 1992, ako po ay 26 na taong gulang pa lamang noon. Isa po akong guro sa isang pampublikong eskwelahan sa bayan ng Magdalena, Laguna. Simple lang ang buhay ko noon. Bahay, eskwela at simbahan. Sa tuwing linggo, Sir Jay, regular akong nagsisimba sa isang lumang simbahan na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Kilala ito sa aming bayan bilang Simbahan ng San Pablo sa itaas ng Burol. Isang batot kahoy na estruktura na unti-unti nang kinakalawang sa panahon. Tahimik po ang paligid ng simbahan. Nasa itaas ito ng burol at naliligiran ng mga matatandang puno ng akasya at ilang punong mangga. Kahit araw ay tila laging madilim sa loob ng simbahan dahil din sa kapal ng lilim at makakapal na kurtina sa mga bintana. Noong una, masarap magdasal doon, payapa at wala kang ibang madidinig kundi ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga basag na jealousy at minsan ang tila pagaspas ng mga pakpak ng paniki sa kisame. Hanggang sa isang araw ng Miyerkules ng gabi, nagpasya akong dumaan sa simbahan bago umuwi. Ako lang po mag-isa noon. Wala namang misa pero bukas ang pintuan. At gaya ng dati, umupo ako sa gitnang hanay ng mga lumang upuan. Nagrosaryo po ako at taimtim na nagdasal. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may nadinig akong mahina pero paulit-ulit na pag-iyak. Hindi ko muna pinansin, baka may batang naiwan o baka may nagkukumpisal sa silid sa gilid ng altar. Ngunit habang tumatagal, lalo po itong lumalakas. Hindi iyak ng bata, kundi iyak ng isang babaeng tila basag ang tinig. Tumingin ako sa paligid at wala namang tao. Tumayo ako at dumiretso sa gilid ng altar kung saan nandoon ang kumpisalan. Binuksan ko po ang pintong kahoy at walang laman. Pero sa pagbaling ko pabalik, may nakita akong aninong mabilis na dumaan sa mismong harapan ng altar. Mabilis po ito, parang isang itim na usok na may hugis ng tao. Natigilan ako, Sir Jay, pero pinilit kong manahimik at huwag magpanik. Lumabas ako ng simbahan. Mabilis ang hakbang ko pa uwi. Ngunit sa bawat yapak, parang may malamig na hangin na humahabol sa likuran ko. At simula noon, hindi ko na magawang dumaan o magsimba sa lugar na iyon nang ako lang po mag-isa. Pero ang mas masama ay hindi natapos doon. Makaraan po kasi ang ilang gabi ay nanaginip ako. At sa panaginip ko ay nasa loob ako ng simbahan.
Madilim at ako lang mag-isa. Tapos may babaeng nakaupo sa harap ko. Nakatalikod, nakaputi siya at may mahabang buhok. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan at nang malapit na ako, bigla po siyang tumingin sa akin at nakita kong walang laman ng kanyang mga mata. Itim ang mga butas at may dugo sa bibig at nakangiti siya. Nagising akong pawis na pawis, nanginginig at hirap huminga. Kinabukasan, pinilit kong huwag isiping totoo ang lahat. Pero makalipas ang ilang linggo, may tumawag sa akin sa telepono, si Sister Cecilia, isa sa mga madre na naglilinis sa simbahan. Meron siyang ibinahagi sa akin. "Lorena, alam kong madalas kang nagsisimba dito. Gusto ko lang malaman mo, may kasaysayan ng simbahan." Ayon po kay Sister Cecilia, meron daw isang babaeng deboto noong dekada 60 na laging nagsisimba noon at nagangalang itong Clara. Isang araw ay hindi na daw ito umuwi. Ilang araw ang lumipas bago ito natagpo ang patay sa loob ng kumpisalan. Nakaputi ito at duguan ang palad at kagat ang sariling dila. Wala pong paliwanag sa nangyari. Wala ding imbestigasyon. Tinakpan ng simbahan ang balita. Ngunit simula noon, marami ang nagsasabi na may nararamdaman silang presensya ng isang babaeng umiiyak sa simbahan. At ang mas nakakakilabot pa, ayon po kasi kay Sister Cecilia, yung mga nakakita daw sa kanya, sinasabing lagi siyang nakangiti. At noon po, Sir Jay, ay nanlamig ako. Pagkatapos po ng tawag na iyon, muli kong naramdaman ang mabigat na presensya sa bahay, sa kwarto ko, sa kusina, sa bawat salamin. Parang may sumusunod sa akin. Isang gabi, Sir Jay, habang nasa banyo po ako, napatingin po ako sa salamin at sa likod ng reflection ko. May babaeng nakaputi at nakatayo sa likod ko at nakangiti pa. Pero pagharap ko ay nawala po siya. Simula noon, iniiwasan ko na ang simbahan. Huminto ako sa pagdadasal doon. Lumipat ako ng parokya at kinalimutan ko ang lahat. Pero ngayong 2025, kahit po ako'y nasa Maynila na, minsan ay nadidinig ko pa rin ang pamilyar na iyak sa gabi. At sa tuwing napapadaan ako sa lumang simbahan, hindi ko maiwasang lumingon sa loob. Baka naroon pa rin siya at baka ako ang susunod niyang titignan na nakatingin at nakangiti sa akin. Ito ay kwento ni Antonio na nakaranas ng kababalaghan na nangyari sa loob ng isang banal na lugar. Ano nga ba ang kanyang matutuklasan sa loob ng kampanaryo ng simbahan? Ako po si Antonio, tubong Pangasinan, at ngayon ay 51 taong gulang na. Taong 1993 nang mangyari ang insidenteng ito. Isang karanasan na pilit kong nililimot ngunit hindi pumawaglit sa aking isipan. Hindi ito kwento ng kathang-isip, hindi rin po ito imbento. Isa itong kwento ng kababalaghan na hanggang ngayon ay ayokong pag-usapan ng malalim sa kahit kanino. Ngunit ngayong tumatanda na po ako, Sir Jay, pakiramdam ko ay panahon na ilahad ko ang kwentong ito. Noong panahong iyon, ako po ay 18 pa lamang at sakristan po ako sa isang simbahan na may edad na mahigit 200 taon na sa bayan po namin. Ang simbahan po ng San Lorenzo. Ito po ay nasa gilid ng isang maliit na burol sa labas ng poblasyon. Mataas ang kampanaryo nito. Bato ang buong ekstruktura at may lumang-lumang mga imahe sa loob. Karamihan po ay gawa pa noong panahon ng mga Kastila. At bilang sakristan, Sir Jay,
Ako ang taga-ayos ng altar, taga-linis at taga-tulong ng pari sa misa. Kilala ko po ang bawat sulok ng simbahan mula sa mga pasilyo, kwarto sa likod ng altar hanggang sa lumang kampanaryo na bihira ng akyatin. Ang simbahan namin ay kilala din sa mga istoryang may multo, pero bilang kabataan at lingkod ng simbahan, hindi ko iyon pinapansin. Hanggang sa dumating ang gabing iyon na tuluyan nang bumago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi nakikita. Nagsimula po ang lahat sa isang ordinaryong Biyernes ng gabi. Katatapos lang ng pagsisiyam sa mahal na birhen, isang lokal na tradisyon tuwing Setyembre. Ako ang naiwan sa simbahan para magsara at magligpit ng mga gamit. 9:00 ng gabi. Ang paring si Father Ernesto ay umalis na din dahil may lakad kinabukasan. Ako na lang at si Mang Romy na janitor, pero umuwi na din siya pagkatapos ng misa. Tahimik na ang buong simbahan at nasa altar ako noon, pinupunasan ng mga kandelero, at sa hindi kalayuan, naririnig ko ang tiktik ng malaking orasan sa choir loft. Nag-iisa lang ako sa loob. Walang electric fan, walang aircon, tanging tunog ng gabing hangin at langit-ngit ng kahoy ang kasama ko. At habang nagpupunas po ako, may nadinig akong kumalansing sa gilid ng altar. Akala ko ay nahulog na rosaryo o kandila. Lumapit ako para silipin ngunit wala po akong nakita. Bigla po akong kinilabutan. Ramdam kong may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong laman ng paligid. Parang nanonood sa bawat kilos ko. Minabuti ko pong bilisan ang pag-aayos. Isinara ko ang mga kandila at tinakpan ang mga santo at siniguradong walang nakasinding ilaw sa gilid. Papalabas na sana ako nang biglang marinig kong tumunog ang kampana. Isang beses, malakas at malinaw. Nag-echo pa ito sa buong simbahan. Pero ang kampana hindi gumagana tuwing gabi at ako lang ang may susi ng hagdan paakyat doon. Hindi ko din po alam kung ano ang nagtulak sa akin na akyatin ito. Siguro dahil sa kuryosidad. Siguro dahil kabataan pa ako. Kinuha ko po ang susi sa maliit na kahon sa gilid ng altar at binuksan ko ang lumang pintuan sa paanan ng kampanaryo. Bawat takbang sa makitid na hagdan, kasabay ng langit-ngit ng kahoy na amoy lumang alikabok. Sa tuktok ay may maliit na kwarto kung saan naroon ang kampana. May maliit din na bintana roon na tanaw ang buong bayan. Ngunit bago pa ako makarating sa pinakataas, naramdaman kong lumamig ang paligid. Ang hangin ay parang may halong yelo. At pagtingala ko, nakita ko ang tali ng kampana. Gumagalaw pa ito. Hindi po ako nakapagsalita, Sir Jay, nang biglang may bumulong sa tenga ko. Isang basag at paos na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ka dapat nandito. Parang yelo ang tumaloy sa katawan ko. Hindi ko na tinapos ang pag-akyat. Bumaba na po ako ng mabilis at isinara ang pintuan. Ngunit paglabas ko, iba na ang pakiramdam ng simbahan. Madilim na madilim ang paligid kahit may ilaw. Parang may anino sa bawat sulok. Parang may mga matang nakatingin mula sa likod ng mga rebulto. Kinabukasan, nagsimula na pong magbago ang lahat. Nang bumalik ako sa simbahan ng 6:00 ng umaga para maghanda sa misa, sinalubong ako ng isang kakaibang tanawin. Ang rebulto ni San Lorenzo, ang patron ng simbahan, ay nakatagilid na. Ang baso ng langis sa paanan niya ay natapon at may mga itim na marka sa sahig, tila paso ng apoy. Walang may alam kung paano nangyari iyon. Sinabi ko kay Father Ernesto ang tungkol sa nadinig kong kampana, pero sinabi niya baka raw hangin lang o guni-guni ko lang sa pagod.
Pinagalitan pa nga niya ako dahil hindi ko daw isinara ng maayos ang kampanaryo. Pero alam kong sinara ko iyon at hindi hangin ang bumulong sa akin. Ilang araw po ang lumipas, lalong lumala ang mga nangyari. Tuwing gabi, tumutunog ang kampana ng kusa. Tila may ritmong sinusunod ito, hindi basta hampas lang. May isang gabi pa nga na nakita ng mga residente na may parang anino sa tuktok ng kampanaryo. Matangkad, nakaitim at parang may mahabang kasuotan na lumilipad sa ihip ng hangin. May nagsimula pang magkasakit sa mga matatandang nakatira malapit sa simbahan. 3 matatanda ang biglang nanghina. Walang malinaw na sanhi. Isa sa kanila, si Lola Pasing, ay biglang nawala ng malay habang nagdadasal sa loob ng simbahan. At noong nagkamalay siya, paulit-ulit niyang sinasabing, "Huwag niyo akong dalhin doon. Ayoko sa itaas. Ayoko sa ilaw." Dumating ang pinakamatinding gabi noong October 12, 1993. May vigil kami sa simbahan para sa isang yumao. Ako po ang naatasang magbantay sa mga kandila habang natutulog ang pamilya ng namatayan sa gilid ng simbahan. Madaling araw noon, habang nakaupo ako sa may likod ng altar, may nadinig akong tunog na yabag mula sa choir loft. Pero wala namang dapat na tao roon. Tumayo ako at paakit na sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng kampanaryo ng kusa. Napatakbo ako, ngunit huminto din agad. Sa loob ng dilim, nakita ko ang isang hugis tao. Nakaitim, nakayuko at tila gumagapang pababa sa hagdan ng kampanaryo. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Maya-maya ay nadinig ko na ang sunod-sunod na tunog ng kampana at kasabay nito, lahat ng kandila sa loob ng simbahan ay namatay, parang sinipsip ang apoy. Nagkagulo po ang pamilya ng namatayan. May iyakan, may mga nagtakbuhan palabas. Ang iba ay nagkasugat pa sa pagdulas sa madilim na pasilyo. Ako naman po ay tulala dahil hindi ko po alam kung saan ako pupunta. At pagbalik po ng liwanag, biglang bumagsak sa harap ng altar ang rebulto ni San Lorenzo. Nabali po ang kamay nito at sa basag na mukha ng santo, may nakaukit na maliit na bilog na parang mata na nawala naman doon dati. Ipinatawag po ng pari ang obispo at makalipas ang 2 linggo, dumating ang isang grupo ng exorcist mula sa Maynila. Isinara ang simbahan ng 3 araw. Hindi kami pinayagang lumapit habang may ginagawa sila sa loob. At pagbalik namin, sinabi ng pari na malinis na. Ngunit sa mata namin, kaming mga taga-bayan, at lalong-lalo na po ako, Sir Jay, hindi na ito kailanman naging katulad ng dati. Umalis po ako bilang sakristan noong 1994. Hindi ko na kayang pumasok ulit sa kampanaryo. Hindi ko na kayang tumayo sa altar na mag-isa, lalo na sa gabi. Kahit ngayon po, kapag dumaraan ako sa simbahan, hindi ko mapigilang silipin ang tore. At sa tuwing may nadidinig akong tunog ng kampana kahit sa ibang lugar, may bumabalik na lamig sa bato ko. Paalala ng gabing nakita ko ang nilalang sa lilim ng kampanaryo. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung anong uri ng espiritu ang nananahan sa simbahan. May mga nagsasabi na isa daw itong lumang demonyo na naipon sa galit at paniniwala ng mga taong dumaan sa simbahan. Lahat ng dasal, sumpa at lihim na kasalanan na hindi rin nailabas. May mga pari ding pinalitan si Father Ernesto. Hindi na rin binubuksan pa ang kampanaryo. At ang lumang istorya tungkol sa anino doon sa itaas, mas pinili na lang ng mga tao na kalimutan na. Pero ako, hindi ko po ito kinalimutan. At ako si Antonio. At ito ang kwento ko. Isang kwento ng kababalaghan na nangyari sa loob ng isang banal na lugar. At hanggang ngayon, tuwing 9:00 ng gabi, buwan ng Setyembre, may ilan pa ding nagsasabing
nadidinig nila ang kampana ng San Lorenzo. Tumatawag muli sa kung sino man ang susunod na aakyat.
Istorya Tagalog Horror Stories.